Sa pusod ng Pilipinas, may bundok na humihinga, nababalot ng ulap, tinig ng kulog at galit ng kalikasan. Sabi nila, tagapangalaga siya. Pero kapag nagising si Inang Sierra Madre, hindi tao ang kalaban mo, kundi ang mismong bundok. Tatlong kabataang dokumentarista, sina Marco, Liza at Tino, ang naglakbay papasok sa Sierra Madre upang kunan ng video ang tinatawag na lambak ng hamog. Pinagbawalan sila ng mga lokal. Huwag kayong pupunta ron, sabi ng matanda. Buhay ang bundok, pero natawa lang sila habang nagkakamping sa tabi ng talon. Biglang huminto ang tunog ng tubig. Tahimik. Hangin lang ang naririnig. Isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa ulap. Hindi kayo dapat naririto. Nang sindihan ni Liza ang lampara, sa pagitan ng mga puno, isang anino ng dambuhalang babae, may mahabang buhok at balat na may lumot. 3:00 ng madaling araw, nagising si Marco. Kumikislap ang drone controller niya. Sa screen, isang napakalaking anino ng babae ang nakaluhod sa lambak. Nang kumurap siya, wala na. Pero nang makita nila ang drone, basag na ito basa ng ulan. Sa loob ng video footage, may boses na nagsasalita. Umalis kayo, bago kayo tangayin ng unos. Kinabukasan, nakilala nila si Lolo Ambo, ang nag-iisang naninirahan sa gilid ng bundok. Kwento niya, si Inang Sierra Madre ay espiritu ng kalikasan. Noon pa man, siya na ang nagpoprotekta sa ating lupa. Pero bawat punong pinuputol, bawat ilog na dinudumihan, ramdam niya. At kapag sobrang sakit na, nagigising siya, nagtanong si Liza. May nakakita na ba sa kanya, Lolo? Ngumiti lang si Lolo Ambo. May mga nakakita, pero wala nang bumalik para magkuwento. Gabi, dumagundong ang kulog, kumidlat sa malapit. Tumigil ang ulan, pero gumalaw ang lupa. Ang mga puno yumuko. Ang mga talon parang umakyat ang tubig pabalik sa ulap. Sa gitna ng bagyo, mula sa kabundukan, isang babaeng dambuhala ang dahan-dahang lumitaw. May balat na parang bato, buhok na parang ilog, at mga matang kumikislap ng pilak. Kinukuha ninyo ang akin, pinapatay ninyo ang aking tahanan. At ngayon gusto ninyong kunan ng larawan ng aking mukha. Tumakbo ang tatlo pero tila humihigop ng lakas ang lupa. Sumisigaw si Marco pero nilamon ng hangin ang boses niya. Ang huling nakita nila ang mga mata ng inang bundok, nagliliyab sa gitna ng dilim. Nagising si Liza sa gilid ng bangin mag-isa. Tahimik na ang paligid, ngunit ramdam niya ang lamig ng hangin. Sa harap niya, nakaluhod ang espiritu ng bundok, malaki, maganda at malungkot. Nakikita mo na ako ngayon, anak. Maiintindihan mo ba ang sakit ko? Umiiyak si Liza. Oh, patawad po. Hinaplos ng espiritu ang noo niya at biglang lumiwanag ang paligid. Nang imulat niya ang mata, umaga na. Wala ang mga kasama niya. Wala ang kampo. Pagbalik niya sa baryo, maputla na ang buhok niya. Parang nagkulay-abo sa takot. Nang marinig ni Lolo Ambo ang kwento, tumangulang ito. Ngayon, dala mo na ang tanda niya. Protektahan mo ang kanyang likas na yaman o babalikan kanya. Hanggang ngayon, tuwing may bagyo, sinasabi ng mga taga-Sierra na may nakikita silang hugis babae sa ulap. Nakamasid, nakatayo sa tuktok ng bundok. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil naaalala niya ang sakit. Kung ikaw bibisita sa Sierra Madre sa gabi, lalapit ka ba? O tatakbo ka? Comment mo lalapit ako kung matapang ka. O takbo na lang kung hindi mo kakayanin. Subscribe sa Santir mo dahil dito, buhay pa rin ang mga alamat na ginising ng takot.